Naramdaman ni Clara ang matinding lamig ng red wine na sumisipsip sa puting tela ng kanyang uniforme bago pa man niya marinig ang pagkabasag ng kopita sa mamahaling sahig na gawa sa marmol, isang malamig na likido na tila may dalang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kasabay nito ang isang nakakapasong init na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nagliliyab ang kanyang mga pisngi. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang daladalang tray ng mga pagkain ay halos malaglag mula sa nanginginig niyang mga kamay. Ang malakas na tawanan at mahinang tugtugin mula sa engagement party ng nag-iisang tagapagmana ng mga Montero, si Sir Gabriel, ay biglang humina at tuluyang nawala. Ang tanging naririnig na lang ni Clara ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang lahat ng mata, mga matang mapanghusga ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, ay nakatutok sa kanya. Isang hamak na kasambahay na ngayon ay basang-basa sa alak sa gitna ng isang napakagarang selebrasyon. "Oh my goodness! Look what you did!" Ang matinis na sigaw ni Ma'am Vanessa, ang mapapangasawa ni Sir Gabriel, ang siyang bumasag sa katahimikan. "You clumsy little thing! Sinadya mo ba ito para makuha ang atensyon ng lahat?" Hindi. Gusto ni Clara na sumigaw. Ang gusto niya lang ay maging invisible. Ang gusto niya lang ay matapos ang gabing ito nang hindi napapansin. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, tahimik lang siyang naglalakad sa gilid ng malawak na hardin. Maingat na iniiwasan ang mga bisitang nakasuot ng mga kumikinang na alahas at mga disenyong banyaga. Ang kanyang trabaho ay simple lang, siguraduhing puno ang mga plato at baso. At pagkatapos ay bumalik sa anino kung saan siya nararapat. Nakita niya si Sir Gabriel, napakakisig sa suot nitong itim na tuxedo. Ngumiti ito sa kanya. Isang maliit at sikretong angiti na para lang sa kanya. Isang nangiting nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang puso sa tuwing natatanggap niya. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na napawi nang lumapit si Ma'am Vanessa at kumapit sa braso nito. Tumingin ito sa direksyon ni Clara at ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyo. "Dahan-dahan naman sa paglakad, Clara," sabi nito sa kanya kanina. Ang boses ay parang pulot na may lason. "Baka matapunan mo pa yang dala mo sa Valentino gown ko. Alam mo naman siguro kung gaano kamahal ito, di ba?" Tumango lang si Clara at yumuko. "Sorry po, ma'am." Ngayon heto siya. Hindi ang gown ni Vanessa ang natapunan, kundi ang kanyang sariling uniforme, ang kanyang dignidad. "Hindi ka man lang ba magsosorry?" Patuloy ni Vanessa, na tila nagagalak sa pagpapahiyang ginagawa sa kanya. Dinuro siya nito gamit ang daliring may mamahaling singsing. "O baka naman totoo ang naririnig ko, na may gusto ka sa fiancé ko kaya ka nagpapapansin?" Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata. "Huwag kang iiyak. Pakiusap." Bulong niya sa sarili. "Huwag dito." Napayuko siya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Handa na siyang tanggapin ang lahat. Ang mga insulto, ang mga titig. Ito ang buhay niya. Ito ang lugar niya. Ngunit isang boses ang pumailan lang mula sa may kusina. Isang boses na pamilyar, matatag, at puno ng awtoridad na hindi niya inaasahan. "Vanessa!" Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Aling Elena, ang pinakamatandang kusinera ng mansyon na mahigit 20 taon na nga nagsisilbi sa mga Montero. Nakasuot pa ito ng apron na may bahid ng harina at ang mga kamay nito ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang nakita ni Clara. "Tama na yan," mariing sabi ni Aling Elena habang naglalakad palapit sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. "Hindi mo kailangang ipahiya ang isang taong walang ginagawang masama sa'yo." Bahagyang tumawa si Vanessa. "At sino ka para pagsabihan ako? Isa ka lang kusinera. Bumalik ka sa kusina kung saan ka nababagay." Hindi natinag si Aling Elena. Nagpatuloy ito sa paglapit hanggang sa makaharap nito si Vanessa.
Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Vanessa patungo sa taong pinakamakapangyarihan sa silid, ang ama ni Gabriel, ang milyonaryong si Don Roberto Montero. Don Roberto, sabi ni Aling Elena, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Hanggang kailan ninyo hahayaan na ganituhin ang sarili ninyong kadugo? Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa paligid. Ang salitang kadugo ay umalingaw-ngaw, nag-iwan ng isang malaking tandang pananong sa isipan ng lahat. Nangunot ang noo ni Don Roberto. Elena, ano ang pinagsasabi mo? Lasing ka ba? Umiling si Aling Elena. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumingin siya kay Clara na nakatayo pa ring parang estatwa at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Roberto. 20 taon akong nanahimik. 20 taon kong itinago ang sikretong ipinagkatiwala sa akin ng kapatid ko bago siya mamatay. Humikbi si Aling Elena. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita siyang ginaganito. Itinuro niya si Clara. Itigil ninyo ang pagpapahirap sa kanya. Sigaw ni Aling Elena. Ang boses ay basag na. Itigil ninyo dahil ang babaeng iyan. Si Clara ang nawawala niyong anak. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Clara. Ang mga salita ay parang kulog na yumanig sa buong mansyon. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng pangungutya ay ngayon ay puno ng pagkabigla. Napalingon ang lahat kay Don Roberto Montero. Ang kaninang postura nitong puno ng kapangyarihan ay biglang gumuho. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, naging puting-puti na parang papel. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Clara, basang-basa, nanginginig, at lubos na litong-lito sa isang sikretong magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang mga salita ni Aling Elena ay parang isang malakas na bombang sumabog sa gitna ng selebrasyon. At para kay Gabriel, ang tanging natira ay isang nakabibinging katahimikan. Nakita niya ang lahat sa slow motion, ang pagbagsak ng panga ng mga bisita, ang dahan-dahang pag-iling ni Vanessa na puno ng pagtanggi, at higit sa lahat, ang mukha ng kanyang ama. Si Don Roberto Montero, isang lalaking kilala, sa kanyang bakal na postura ay biglang nanghina na parang isang gusaling gumuho ang pundasyon. Pero ang pinakatumagos sa puso ni Gabriel ay ang itsura ni Clara. Nakatayo ito roon, basang-basa sa alak, nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng takot at pagkalito. Ang babaeng palagi niyang nakikita bilang isang tahimik na anino sa kanilang bahay, ang nag-iisang taong nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa magulong mundo niya, ay ngayon nasa gitna ng isang eskandalong hindi nito kagagawan. Isang bagay sa loob ni Gabriel, ang pumutok, ang tungkulin bilang anak, bilang fiancé, ay biglang nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga na lang ay si Clara. Bago pa man may ibang makakilos, mabilis na lumapit si Gabriel sa kanya. Walang pag-aalinlangan niyang hinubad ang kanyang mamahaling tuxedo jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Clara. Tinatakpan ng mantsa sa uniforme nito. Naramdaman niya ang panginginig ng dalaga sa ilalim ng kanyang mga kamay. Gabriel, what are you doing? Sumbat ni Vanessa. Ang boses ay tila hindi makapaniwala. Hindi niya pinansin si Vanessa. Hinawakan niya ng marahan ang braso ni Clara. Halika, bulong niya. Ialis kita rito. Hinila niya si Clara palayo, sa sentro ng atensyon, palayo sa daan-daang matang mapanghusga. Ngunit hinarang sila ni Vanessa. Ang mukha nito ay namumula sa galit at kahihiyan. Nabaliw ka na ba? Kinakampihan mo ang katulong na yan laban sa akin? Sigaw nito. Hindi mo ba nakikita? Isa lang itong malaking kasinungalingan para sirain ang gabi natin. Humarap si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng pagkadismaya. Tumigil ka na, Vanessa. Sumusobra ka na. Ako pa ang sumusobra?
Narinig mo ba ang sinabi ng matandang kusinera? Isang kahibangan. Kung kahibangan man ito o hindi, matigas na sabi ni Gabriel, wala pa ring sino man ang may karapatang ipahiya ang ibang tao sa paraang ginawa mo. Samantala, tila natauhan si Don Roberto. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi ang alamin ang katotohanan, kundi ang kontrolin ang sitwasyon. The party is over. Malakas niyang inanunsyo. Ang boses ay nanginginig. Salamat sa pagdalo ninyong lahat, paumanhin sa abala. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita habang inaasikaso sila ng mga gwardiya palabas ng mansyon. Ang gabi ng selebrasyon ay naging gabi ng eskandalo. Nang sa wakas, ay sila-sila na lang ang natira sa malawak na hardin. Si Gabriel, si Clara, ang nagngingit-ngit na si Vanessa, ang matatag na si Aling Elena, at ang litong-lito na si Roberto. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Iginiya ni Gabriel si Clara, papasok sa bahay, sa may kusina, kung saan alam niyang mas magiging komportable ito. Kumuha siya ng isang malinis na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang natuyong alak sa braso nito. Hindi nagsasalita si Clara. Nakayuko lang ito, ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Clara, mahinang sabi ni Gabriel. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang ulo. Sa kanyang mga mata, nakita ni Gabriel ang isang tanong na hindi nito kayang bigkasin. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Bago pa man makasagot si Gabriel, bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok ang kanyang ama, si Don Roberto. Ang kaninang pagkasindak sa mukha nito ay napalitan ng isang malamig at seryosong ekspresyon. Tila nakapag-isip na ito kung paano haharapin ang krisis. Hindi niya tiningnan si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay diretso at matalim na nakatuon lamang kay Clara. Pumunta ka sa aking opisina, utos ni Roberto. Ang boses ay walang emosyon. Ngayon din. Ang bawat hakbang ni Roberto patungo sa kanyang opisina ay parang 1 kilometrong paglalakbay sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang pamilyar na pasilyo ng sarili niyang mansyon ay tila biglang humaba at naging estranghero. Sa likod niya, naririnig niya ang mahihinang yapak ng 2 babae. Si Elena, ang anino ng kanyang nakaraan, at si Clara, ang multo ng kanyang kasalanan na biglang nagkatawang tao. Isinara niya ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy ng nara. Ang tunog nito ay tila isang hatol. Humarap siya sa kanila. Sinubukang ibalik ang postura ng isang Don Roberto Montero, ang hari ng kanyang imperyo. Ngunit sa loob-loob niya, siya ay si Berto, ang binatang duwag na tumakbo mula sa kanyang responsibilidad 20 taon na ang nakalipas. Anong kalokohan ito, Elena? Simula niya, sinisikap na gawing matigas ang kanyang boses. Anong laro ito? Binayaran ka ba ng mga kalaban ko para gumawa ng eskandalo? Hindi umimik si Elena. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa kanyang mesa. Mula sa bulsa ng kanyang apron, inilabas nito ang 2 bagay. Isang luma at kupas na litrato at isang nakatuping liham na naninilaw na sa katagalan. Inilapag nito ang mga iyon sa ibabaw ng makintab na mesa. Hindi ito laro, Roberto. Ito ang katotohanang matagal mo nang tinakbuhan. Nanginginig ang kamay ni Roberto nang abutin niya ang litrato. Nasa larawan ng isang pamilyar na babae. Ang kanyang buhok ay mahaba at alon-alon, at ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Si Elisa, ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Katabi nito sa larawan ay isang sanggol na natutulog sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Roberto na nanikip ang kanyang dibdib. Ang hangin sa silid ay tila hindi sapat. Biglang bumalik ang lahat. Ang amoy ng buhok ni Elisa, ang lambot ng kanyang mga kamay, ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng lumang kapilya.
Pangako, Berto, sabi nito sa kanya noon. Kahit anong mangyari, haharapin natin ng magkasama. Isang pangakong siya mismo ang sumira. Sunod niyang binuklat ang liham. Kilala niya ang sulat kamay. Ito ang huling liham na ipinadala sa kanya ni Elisa. Isang liham na hindi niya kailanman natanggap. Isang liham na ibinalik sa kanya, na may kasamang isang malaking halaga ng pera mula sa kanyang ama at isang malupit na utos. Kalimutan mo na siya. Sinabi ng kanyang ama na tinanggap ni Eliza ang pera, na ipinagpalit nito ang kanilang pag-ibig para sa kayamanan. At siya, sa kanyang karuwagan at sa takot na mawala sa kanya ang lahat, ay naniwala. O mas tamang sabihin, pinili niyang maniwala. Sinabi sa akin ng papa na tinanggap niya ang pera. Halos pabulong na sabi ni Roberto, hindi sa kanila, kundi sa kanyang sarili. Mapait nang ngumiti si Elena. Kasinungalingan. Isang kasinungalingan para paghiwalayin kayo. Hindi kailanman hinawakan ng kapatid ko ang pera ninyo. Namuhay siyang mag-isa. Namatay siyang mag-isa habang yakap-yakap ang litratong yan at umaasang babalikan mo siya. Gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Roberto. Napaupo siya sa kanyang silya. Ang bigat ng 20 taong pagsisisi ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Clara. Hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang anak ni Elisa. Nandoon lahat. Ang mga mata, ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagtayo nito na may halong hiya at tapang. Paanong hindi niya ito nakita? O baka naman, ayaw niya lang talagang makita. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nagsalita si Clara. Ang boses nito ay mahina, ngunit tumagos ito sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Minahal niyo po ba ang nanay ko? Ang simpleng tanong na yon ang siyang tuluyang nagwasak sa kanya. Hindi ito tungkol sa pera, sa mana, o sa pangalan ng pamilya. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na totoo. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi. Luha. Ang unang luha ni Don Roberto Montero sa loob ng 20 taon. Tumango siya, hindi na makapagsalita. Muli siyang tumingin kay Clara sa mga matang katulad ng mga mata ni Elisa. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na dapat ay ginawa niya noon pa. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang sarili. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon, mayroon ng kasamang determinasyon. Mula ngayon, sabi niya, ang boses ay basag, ngunit buo. Isa ka ng Montero. Ang mga salitang yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Kinabukasan, nagising ang buong mansyon, hindi sa sikat ng araw, kundi sa ingay mula sa labas. Mga sigawan, mga flash ng kamera, ang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Montero ay kinubkob na ng napakaraming mamamahayag at reporter. Na lahat ay sabik na malaman ang katotohanan sa likod ng eskandalo ng nakaraang gabi. Nagsimula na ang bagong kabanata at wala nang atrasan pa. Ang unang nagpagising kay Clara ay hindi ang alarm clock, kundi ang katahimikan. Isang katahimikang nakakabingi. Sanay siyang magising sa tunog ng paghahanda ng almusal sa ibaba, sa kaluskos ng mga kasamahan niyang nag-uumpisa na sa kanilang mga gawain. Pero dito, sa bago niyang silid, walang kahit anong ingay. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang kutsyon ay napakalambot, na tila nilulunok siya nito. Ang kumot ay gawa sa seda, isang materyal na sa tanang buhay niya ay hinahawakan niya lang kapag nilalabhan ang mga damit ng mga Montero. Ang silid ay 3 beses na mas malaki kaysa sa dati niyang kwarto na pinagsasaluhan pa nila ng 2 pang kasambahay. May sarili itong banyo na may bathtub at isang malaking walk-in closet. Nang buksan niya ang closet, napasinghap siya.
Puno ito ng mga damit na may mga tatak na sa magasin niya lang nakikita. Mga sapatos na hindi niya alam kung paano lalakarin. Mga bag na mas mahal pa siguro sa lahat ng sahod na natanggap niya sa buong buhay niya. Wala ni isa sa mga ito ang kanya. Ang mga damit na ito ay para sa isang Clara Montero, isang taong hindi pa niya kilala, isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad, isang babaeng nakangiti na halos kaedad niya ang pumasok. Good morning po, Ma'am Clara. Ako po si Lisa, ang inyo pong personal na katulong. Naramdaman ni Clara na namula ang kanyang muka. Nako, huwag mo akong tawaging ma'am. Clara na lang. Ngumiti lang si Lisa. Pasensya na po, ma'am. Utos po ni Don Roberto. Ang bawat sandali sa mga sumunod na araw ay isang pagsubok. Sinubukan siyang turuan ng etiquette sa pagkain, kung aling tinidor ang para sa isda at alin ang para sa salad. Sinubukan siyang turuan kung paano bumati sa mga importanteng tao. Pakiramdam niya ay isa siyang pekeng produkto na sinusubukang ipasok sa isang mamahaling kahon. Ang tanging nagpapagaan lang sa lahat ay si Gabriel. Hayaan mo na muna yan, sabi nito isang hapon nang makita siyang hirap na hirap sa pagmememorya ng mga pangalan ng mga kasosyo sa negosyo. Halika, may pupuntahan tayo. Dinala siya ni Gabriel sa isang mamahaling mall. Ang bawat tindahan ay tila isang museo. Nahihiya si Clara na pumasok. Pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng lahat. Relax ka lang, bulong ni Gabriel. Huwag mo silang pansinin. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto mo. Sa isang butik, may nakita si Clara na isang simpleng puting bestida. Hindi ito kumikinang. Wala itong magarbong disenyo. Simple lang. Ito po, mahina niyang sabi sa sales lady nang makita ni Gabriel ang nangiti sa mukha ni Clara. Habang suot ang bestida, ngumiti rin ito. Ayan, ikaw na ikaw yan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clara na kahit paano, may isang taong nakakakita pa rin sa totoong siya, sa likod ng pangalang Montero. Ngunit ang mga hapunan ng pamilya ang pinakamahirap. Ang mahabang mesa sa dining hall ay tila isang malawak na karagatan sa pagitan niya at ni Roberto. Laging may awkward na katahimikan. Sinusubukan ni Roberto na magsimula ng usapan, ngunit laging nauuwi sa mga tanong na pangnegosyo na hindi maintindihan ni Clara. Kamusta ang pag-aaral mo ng mga report? Tanong nito isang gabi. Okay lang po, sagot ni Clara, nakayuko sa kanyang plato. Si Gabriel ang laging sumasagip. Dad, hayaan muna natin si Clara na mag-adjust. Bakit hindi natin pag-usapan ang paborito niyang mga bulaklak sa hardin? Pagkatapos ng isang partikular na nakakabahalang hapunan, lumabas si Clara sa hardin para magpahangin. Dito siya laging pumupunta kapag nalulungkot siya. Sumunod pala si Gabriel. Alam kong mahirap ito para sa'yo, sabi nito habang tumatabi sa kanya sa isang bench. Ang hangin ng gabi ay malamig at ang mga bituin ay kumikinang sa langit. Tumangulang si Clara. Malapit na ang press conference, pagpapatuloy ni Gabriel. At pagkatapos niyan, marami tayong haharapin na mga social gathering. Kailangan mong matutong sumayaw. Bago pa man makaprotesta si Clara, tumayo si Gabriel at inilahad ang kanyang kamay. Kinuha nito ang cellphone sa kanyang bulsa at nagpatugtog ng isang mabagal at malamyos na kanta. Sir? Nag-aalangang tanong ni Clara. Gabriel na lang, sabi nito. Ang kanyang ngiti ay malambing. Please? Nanginginig na tinanggap ni Clara ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang inilagay ni Gabriel sa tamang posisyon. Ang isang kamay niya sa baywang ni Clara. Ang isa naman ay hawak ang kamay nito. Sundan mo lang ako, bulong niya. Sa simula, ang mga paa ni Clara ay tila may sariling isip. Ngunit habang tumatagal, sa ilalim ng gabay ni Gabriel, nagsimula siyang makasunod sa ritmo. Ang init ng kamay nito sa kanyang likod ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Ang pabango nito ay tila humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa hardin.
Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib nito at narinig niya ang pagtibok ng puso nito. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Clara na kasambahay o si Clara na tagapagmana. Siya lang si Clara at nasa mga bisig siya ng lalaking unti-unti nang nagpapatibok ng kanyang puso. Samantala, sa isang madilim at sosyal na bar, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang babae ang nakaupo na may hawak na kopita ng brandy. Si Vanessa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Isang lalaki ang umupo sa kanyang harapan. So totoo pala ang balita, sabi ng lalaki, na kilala bilang si Mr. Isor Sandoval, ang pinakamatinding karibal sa negosyo ng mga Montero. Ngumisi si Vanessa. Lahat ng balita ay may katotohanan at meron akong mga impormasyon na siguradong magugustuhan mo. Handa akong ibigay ang lahat para lang makita silang gumuho. Bumalik sa mansyon. Pagkatapos ng sayaw, tinipon ni Roberto sina Clara at Gabriel. Gabriel sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakapagdesisyon na ako, sabi niya sa kanilang dalawa. Panahon na para harapin natin ang mundo. Magpapatawag ako ng isang press conference sa Biyernes para opisyal na ipakilala si Clara bilang anak ko at bilang isang Montero. Ang puso ni Clara ay biglang kumabog ng napakabilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding takot. Araw ng Huwebes. Isang araw bago ang press conference. Para kay Gabriel, ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos mahahawakan na sa sobrang bigat. Pinagmamasdan niya si Clara sa almusal. Sinusubukan nitong maging matapang, ngunit kitang-kita niya ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang tasa ng kape. Ang dating simpleng ngiti nito ay napalitan ng isang pilit na pagngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Gusto niyang alisin ang lahat ng takot na yon. Pagkatapos nito, ipapasyal kita sa paborito kong lugar sa Tagaytay, sabi niya. Sinusubukang pag-aani ng loob nito. Tahimik doon, walang media. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Clara. Talaga, sir. Gabriel? Pangako, sagot niya. At sa isang saglit, nakita niyang muli ang kislap sa mga mata nito. Ang panandaliang kapayapaan na yon ay winasak ng pagdating ng kanilang abogado, si Attorney Ramirez, na may dalang hindi magandang balita. Ang mukha nito ay gusot pa sa anumang kasong hinawakan nito. Don Roberto, Gabriel, sabi nito, ang boses ay apurado. Inilapag nito sa mesa ang isang kopya ng pinakasikat na tabloid sa bansa, ang Metro Flash. Ang headline, na nakasulat sa malalaki at mapulang mga letra, ay tila isang sampal sa kanilang lahat. Ina ng secret heiress ng mga Montero, isang desperadang gold digger. Napatayo si Gabriel, ang dugo ay biglang umakyat sa kanyang ulo. Mabilis niyang kinuha ang dyaryo at sinimulang basahin ang artikulo. Bawat salita ay lason. Bawat pangungusap ay paninira. Isinalaysay ng artikulo na sinasabing galing sa isang reliable source, ang isang baluktot na bersyon ng nakaraan. Pinalabas nito na si Elisa, ang ina ni Clara, ay isang babaeng may masamang intensyon na ginamit lang si Roberto para sa pera. Na nang mabigo itong makuha ang gusto niya, umalis ito at ipinagkait ang anak sa ama nito. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Tumingin si Gabriel kay Clara. Nakatitig ito sa headline, ang mukha ay namumutla. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa sakit at hindi makapaniwala. Nakita niya kung paano ito dahan-dahang napayuko at isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng mesa. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi ito simpleng galit. Ito ay puot. Vanessa, mariin niyang sabi. Walang ibang gagawa nito. Kilala niya ang estilo nito. Ang paraan ng pag-atake nito ay laging sa pinakamasakit na bahagi. Ipahanap mo kung sino ang source ng article na yan. Sigaw ni Roberto sa abogado
Ang muka ay namumula sa galit. I will sue them for libel. I will destroy this newspaper. Ngunit alam ni Gabriel na huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Kinahapunan, hindi na lumabas si Clara sa kanyang silid. Kumatok si Gabriel, ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya lang ay ang mahihinang hikbi mula sa loob. Hindi na niya natiis. Sa halip na manatili sa bahay, minaneho niya ang kanyang sasakyan at pinuntahan ang tanging taong alam niyang may kagagawan nito. Natagpuan niya si Vanessa sa isang high-end cafe, kalmadong umiinom ng tsaa kasama ang mga kaibigan nitong sosyal. Tila wala itong anumang pinoproblema sa mundo. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Gabriel. Ang boses ay malamig. Tumingin si Vanessa sa kanya, nagkunwaring nagulat. Gabriel, darling, what a surprise. Sa labas, utos niya. Nang makalayo sila sa mga kaibigan nito, hinarap siya ni Vanessa. Ano ito, Gabriel? Susumbatan mo ako dahil sa isang maliit na article? Hindi ko kasalanan kung ano ang isinulat ng media. Huwag ka nang magpanggap, Vanessa. Sabi ni Gabriel, ang panga ay naninigas. Alam nating pareho na ikaw ang nasa likod nito. Bakit? Hindi pa ba sapat na sinaktan mo na siya? Kailangan mo pa bang yurakan ang alaala ng kanyang ina? Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Vanessa. Nasasaktan ka ba para sa kanya, Gabriel? Ganun na ba siya kahalaga sa'yo? Isang katulong na bigla na lang naging prinsesa? Huwag kang maging tanga. Ginagamit ka lang niya. Ang tanging nakikita kong gumagamit dito ay ikaw, ganti ni Gabriel. At tapos na ako sa'yo. Stay away from Clara. Stay away from my family. Tumalikod na si Gabriel. Ngunit ang huling sinabi ni Vanessa ay nagpatigil sa kanya. Pamilya? Tingnan natin kung may pamilya ka pang babalikan kapag tapos na ako. Pagdating ng araw ng press conference, ang venue ay puno ng mga kamera at nag-uunahang mga reporter. Ang tensyon ay mas matindi pa. Sa backstage, nakita ni Gabriel si Clara, nakasuot ng simpleng puting bestida na binili nila. Nakatayo ito sa isang sulok, nanginginig. Hindi ko yata kaya, bulong nito. Lumapit si Gabriel, hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Malamig ang mga yon na parang yelo. Kaya mo to, sabi niya. Tinititigan ito sa mata. Huwag mong isipin ang mga tao sa labas. Tumingin ka lang sa akin. Hindi kita iiwan. Nang tawagin na sila para lumabas, huminga ng malalim si Clara. Naglakad sila papunta sa entablado, kasama si Roberto at ang kanilang abogado. Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay ibinabato mula sa lahat ng direksyon. Don Roberto, totoo po ba ang issue tungkol sa ina ni Miss Monteiro? Miss Clara, ano po ang masasabi ninyo sa mga akusasyon laban sa inyong ina? Nakita ni Gabriel kung paano napayuko si Clara, tila malulunod sa kahihiyan, at doon, gumawa si Gabriel ng isang desisyon na hindi planado. Isang desisyon na galing sa kanyang puso. Sa harap ng daan-daang kamera, sa harap ng buong bansa, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Clara at itinaas ito. Bago magsimula ang lahat, malakas at klarong sabi ni Gabriel, may gusto lang akong sabihin. Ang babaeng katabi ko ay si Clara Monteiro. At anuman ang sabihin ng iba, anuman ang isulat ng mga dyaryo, naniniwala ako sa kanya. At naniniwala ako sa dignidad at karangalan ng kanyang ina. Natahimik ang lahat. Si Clara ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Ngunit sa opisina ni Roberto, pagkatapos ng press conference, isang tawag ang kanyang natanggap. Isang tawag na nagpabago sa lahat. Nasa kabilang linya ang isa sa mga pinakamalaking investor ng kanilang kumpanya. Roberto, sabi ng boses sa telepono, this scandal is affecting my stocks. Dahil sa mga negatibong balitang ito,
I'm thinking of pulling out my investments. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ang tawag mula sa kanilang investor ay parang isang malamig na bucket ng yelo na ibinuhos sa nag-aalab ng sitwasyon. Para kay Roberto, iyon ang tunog ng unang pagguho. Ang eskandalong pilit niyang tinatago sa loob ng 20 taon ay hindi na lamang sumisira sa kanyang personal na buhay. Sinisira na rin nito ang imperyong binuo niya mula sa dugo at pawis. Ang mismong imperyong ipinagpalit niya para sa pag-ibig ni Eliza. Nang gabing iyon, hindi siya sumama sa hapunan. Nagkulong siya sa kanyang opisina kasama lamang ang isang bote ng pinakamahal na whiskey at ang multo ng kanyang mga pagkakamali. Kinuha niya ang litrato ni Eliza mula sa kanyang wallet. Ang papel ay lumana at may mga tupi sa gilid, isang patunay kung gaano na ito katagal at kung gaano kadalas niyang tinititigan ng palihim. Patawarin mo ako, Eliza. Bulong niya sa hangin. Pinili kong maging duwag. At ngayon, lahat kami ang nagbabayad. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Pumasok sina Gabriel at Clara. Ang pag-alala ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Dad, sabi ni Gabriel, okay ka lang ba? Sinubukan ni Roberto na ayusin ang sarili. Ayos lang ako. Medyo pagod lang sa press conference. Ngunit hindi na nila kayang magpanggap sa isa't isa. Lumapit si Clara, ang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi niya inaasahan. Dahil po ba sa akin ang lahat ng ito? Mahinang tanong nito. Ang tanong na yon, na puno ng walang sala na pagkukusa, ang siyang tuluyang bumaasag sa lahat ng pader na itinayo ni Roberto sa paligid ng kanyang puso. Mapait siyang tumawa, isang tawang walang bahid ng saya. Hindi, iha. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ako. Tinunggan niya ang natitirang alak sa kanyang baso. Ang tapang ng likido ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanang masakikit pa sa apoy. Ang sinabi ko sa iyo noon, na pinili ko ang yaman kaysa sa nanay mo, hindi iyon ang buong kwento. Tumingin siya sa kanyang 2 anak. Ang isa ay mula sa tungkulin at ang isa ay mula sa pag-ibig. Ngayon ang oras. Ang papa ko. Panimula niya, ang boses ay nanginginig. Hindi niya lang ako tinakot na aalisan ng mana. Mas malala pa roon. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para sirain ang tingin ko sa nanay mo. Huminga siya ng malalim. Isang araw, ipinatawag niya ako. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento, mga bank statement, na nagpapatunay na tumanggap daw si Eliza ng 1,000,000 piso para iwanan ako. Sinabi niya sa akin na pera lang ang habol ng nanay mo, na mas pinili niya ang pera kaysa sa akin. Naramdaman ni Roberto ang muling pag-init ng kanyang mga mata. At ako, ang tanga. Naniwala ako. Bata pa ako. Takot at puno ng pride. Ang sakit na naramdaman ko ay naging galit. Hindi ko na siya sinubukang hanapin. Hinayaan ko ang galit na yon na lasunin ang puso ko sa loob ng 20 taon. Hindi na niya napigilan ang paghikbi. Isang tunog na hindi kailanman narinig ng kanyang mga anak mula sa kanya. Ang tunog ng isang lalaking durog na durog. Ngayon ko lang nalaman ang totoo mula kay Elena. Isang kasinungalingan ng lahat. Isang bitag. Hindi lang kita pinabayaan, Clara. Ipinagkanulo ko ang alaala ng nanay mo dahil sa isang kasinungalingan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Gabriel ay nakatayo roon, hindi makapaniwala sa narinig tungkol sa kanyang lolo. Si Clara naman. Lumapit ito, dahan-dahan. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Roberto, marahan itong ipinatong ang kamay nito sa kanyang braso. Isang simpleng haplos, ngunit para sa kanya, iyon ay isang absolusyon. Naramdaman niya ang awa at pag-unawa sa mga mata nito. Walang galit, walang panunumbat. Ngayon, naiintindihan ko na po, bulong ni Clara. Kinagabihan,
Habang pinoproseso pa rin ang lahat, nakita ni Aling Elena si Clara na tahimik na nakaupo sa hardin. "Huwag kang malungkot, apo," sabi ng matanda habang umuupo sa tabi niya. "Hindi ko po alam ang iisipin ko, Tita Elena," aminado ni Clara. "Nasasaktan po ako para kay nanay. Pero naaawa rin po ako kay Papa." Ngumiti si Elena, isang ngiting matatag. "Ang narinig mo kanina ay isang malaking trahedya, pero isa rin itong biyaya." Nangunot ang noo ni Clara. "Sinasabi nila na ang nanay mo ay mukhang pera. 'Di ba?" Pagpapatuloy ni Elena. "Ngayon, hawak natin ang katotohanan. Ang katotohanang hindi lang siya inabandona. Niloko rin sila at siniraan. Ito ang gagamitin natin. Ang katotohanan ang pinakamatibay nating sandata." Sa kabilang dako ng syudad, sa penthouse unit ni Vanessa, isang tawag sa cellphone ang kanyang natanggap mula sa isang numerong hindi rehistrado. "Nakuha ko na ang hinihingi mo," sabi ng boses sa kabilang linya. Ang internal na pangalan ng top secret project ng Montero Corp na ilo-launch nila next quarter. Ito ang Project Phoenix. Ito ang alas nila para bumawi sa stock market. Isang malamig at kalkuladong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Vanessa habang tinitingnan ang skyline ng lungsod. "Magaling," sabi niya. "Oras na para sunugin sila hanggang sa maging abo." Ang umagang yon ay sinira ng tunog ng mga teleponong walang tigil sa pagring. Hindi na ito ang pamilyar na tunog ng mga business call. Iba ito. Mayroon itong himig ng gulat, ng pagkasindak. Nakita ni Clara ang mga tauhan sa mansyon na nagbubulungan sa mga sulok. Ang kanilang mga mukha ay balisa. Narinig niya ang mga salitang hindi niya lubos na naiintindihan, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng mga ito. Bumagsak ang stocks. Project Phoenix. Paano nila nalaman? Naunahan tayo ng Sandoval Corp. Naramdaman ni Clara na nanikip ang kanyang tiyan. Ang bawat salita ay parang isang bato na ipinupukol sa kanya. Project Phoenix. Iyon ang proyektong madalas niyang marinig na pinag-uusapan ni Roberto at Gabriel sa kanilang mga pagpupulong, ang pag-asa ng kumpanya. At ngayon, nawala ito dahil sa isang pagtagas ng impormasyon, isang pagtataksil. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang may gawa. Si Vanessa. At alam niyang malalim ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Ako ang dahilan. Simula nang pumasok siya sa buhay nila, sunod-sunod na ang kamalasan, ang kahihiyan sa party, ang paninira sa media. At ngayon, ito, isang atake na direktang tumatama sa puso ng kabuhayan ng mga Montero. Pumunta siya sa study kung saan niya natagpuan si Roberto at Gabriel. Ang sahig ay nagkalat ng mga papel. Si Roberto ay nakaupo sa kanyang silya, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad, tila mas tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Si Gabriel naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod, ang suot na damit ay lukot-lukot na, at ang kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. "Papa, Gabriel," mahinang tawag ni Clara. Lumingon si Gabriel at nakita ni Clara ang pagod at frustrasyon sa mga mata nito. Isang tingin na hindi pa niya nakita mula rito. "Clara, please," sabi nito. Ang boses ay pagod. "Not now. Marami kaming inaasikaso." Ang mga salitang iyon, kahit hindi sinasadyang maging masakit, ay tumusok sa puso ni Clara na parang isang punyal. Not now. Isang paalala na sa gitna ng krisis na ito, siya ay isang abala, isang problema. "Kasalanan ko to, di ba?" Nanginginig niyang sabi. "Kung hindi ako dumating," napabuntong hininga si Gabriel. "Huwag mong isipin yan, Clara. Walang may kasalanan dito kundi si Vanessa." "Pero ako ang dahilan kung bakit niya ginagawa to," sigaw ni Clara, hindi na mapigilan ang mga luha.
Galit siya sa akin. Kayo ang kanyang dinadamay dahil sa akin. Tingnan ninyo ang nangyari. Nasira ang lahat dahil sa akin. Clara, hindi yan totoo. Totoo. Giit niya, ang boses ay basag na. Ang lahat ng sakit, takot, at pagdududa na kinimkim niya sa mga nagdaang araw ay biglang sumabog. Sana hindi na lang ninyo ako nahanap. Sana nanatili na lang akong katulong. At least noon, tahimik ang buhay ninyo. Masaya kayo. Natigilan si Gabriel. Ang kanyang muka ay nagpakita ng sakit na para bang sinampal siya. Hindi ito nakapagsalita. Ang katahimikan niyang iyon, para kay Clara, ay isang pagsang-ayon. Tumakbo siya palabas ng silid, pabalik sa kanyang kwarto. Ang kwartong puno ng mga magagarang damit na hindi naman kanya. Ang kwartong sumisimbolo sa isang buhay na hindi para sa kanya. Habang humahagulgol, binuksan niya ang closet at hinanap ang luma niyang maleta. Inilabas niya ang mga dati niyang damit. Ang mga kupas na t-shirt, ang luma niyang pantalon. Ito ang mga damit niya. Ito ang pagkatao niya. Kumuha siya ng papel at panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat. Gabriel at Papa Roberto, patawad. Patawad sa lahat ng gulong idinulot ko. Mahal na mahal ko kayo, at dahil mahal ko kayo, kailangan kong umalis. Ito lang ang tanging paraan para matigil na si Vanessa. Ito lang ang paraan para maisalba kung ano pa ang natitira. Huwag ninyo akong hanapin. Nagmamahal, Clara. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Nang ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid, dala ang maliit na maleta. Ang bawat hakbang sa malawak na pasilyo ay 1,000 karayom sa kanyang puso. Sinulyapan niya ang nakasarang pinto ng opisina ni Roberto. Ang pinto ng kwarto ni Gabriel, paalam. Nakarating siya sa malaking pinto sa ibaba. Ang pintong minsan ay pinasukan niya bilang isang katulong na puno ng pangarap, at ngayon ay lalabasan niya bilang isang takas na puno ng pighati. Hinawakan niya ang malamig na doorknob at dahan-dahan itong pinihit. Nang bumukas ang pinto, hindi ang madilim na gabi ang kanyang nakita. Nakatayo roon si Aling Elena, naghihintay. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay tila alam ang lahat. Alam ko ang gagawin mo, sabi nito. Ang boses ay hindi galit, kundi puno ng pangunawa. Pero bago ka tumakbo, may kailangan kang malaman. Isang bagay na gagamitin mo para sa huling laban. Ang boardroom ng Montero Corporation ay malamig at tahimik. Ngunit para kay Clara, ang hangin sa loob ay napakabigat na tila hindi siya makahinga. Nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa si Roberto. Ang kanyang mukha ay seryoso at pagod. Sa tabi niya ay si Gabriel, na ang mga mata ay hindi inaalis sa pinto. Tila may hinihintay. Sa kabilang dulo, nakaupo si Vanessa na parang isang reyna sa kanyang trono, napapaligiran ng mga kaalyado niyang miyembro ng board, mga taong natakot o nasuhulan niya. Kasama rin niya si Mr. Sandoval, ang karibal ng mga Montero, na naroon bilang isang consultant. Ang nanggisi sa mga labi ni Vanessa ay puno ng tagumpay. As you can see, gentlemen, panimula ni Vanessa, ang boses ay matamis ngunit puno ng kamandag. The numbers don't lie. Montero Corporation stock has plummeted to an all-time low. This is a result of weak leadership and a series of scandals that has tarnished the company's reputation. It is with a heavy heart that I formally motion for a vote of no confidence against our current CEO, Mr. Roberto Montero. Ilang miyembro ng board ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang bawat tango ay isang pako sa kabaong ng legasiya ng mga Montero. Huminga ng malalim si Roberto, handa nang magsalita para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Pumasok si Clara. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng kasambahay o ng mga mamahaling damit na hindi niya gusto. Nakasuot siya ng isang simple
ngunit eleganteng business dress na pinili ni Aling Elena para sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang lakad ay hindi na yumuyuko. Ito ay tuwid at may determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang matatag na apoy. Napatanga si Vanessa. Anong ginagawa mo rito? This is a closed-door meeting. Hindi pinansin ni Clara si Vanessa. Naglakad siya papalapit sa mesa at huminto sa tabi ng bakanting upuan sa tabi ni Gabriel. Tumingin siya kay Roberto. Tumango ang kanyang ama. Isang senyales ng tiwala. May I remind everyone, sabi ni Attorney Ramirez, na noong nakaraang linggo, nag-transfer si Don Roberto ng 20% ng kanyang personal shares kay Miss Clara Monteiro. Bilang isang major shareholder, she has every right to be in this room. Isang bulungan ng gulat ang kumalat sa silid. Tumingin si Vanessa kay Clara na tila hindi makapaniwala. So the little maid is now a shareholder? Mapang-uyam na, sabi ni Vanessa. Ano ang gagawin mo? Saserbisyuhan kami ng kape? Hindi natinag si Clara. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board, isa-isa. Hindi po ako naparito para magserbisyo ng kape. Simula ni Clara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Naparito po ako para magsalita ng katotohanan. Tumingin siya ng diretso kay Vanessa. Sinasabi ninyo na ang pagbagsak ng kumpanya ay dahil sa weak leadership at scandal. Tama po kayo. Mayroong scandal, pero hindi po yun ang scandal na iniisip ninyo. Naglakad siya papunta sa harap. Ang totoong scandal ay ang pag-upo sa mesang ito ng isang taong desperadong makuha ang lahat dahil sa katotohanang wala na siyang babalikan pa. Isang folder ang inilabas ni Clara at ipinamahagi ang mga kopya nito sa mga miyembro. Iyan po ang financial records ng pamilya ni Miss Vanessa. As you can see, for the past 2 years, their family business has been on the verge of bankruptcy. Ang kasal nila ni Gabriel, ang tanging pag-asa nila para makabangon. Namutla si Vanessa. That's a lie. How dare you? Ang totoong scandal, Miss Vanessa? Pagpapatuloy ni Clara, hindi inaalis ang kanyang titig, ay ang pagtataksil, ang pagnanakaw ng impormasyon para ibagsak ang kumpanyang minsan mong pinangarap na maging bahagi. Ito na, ang sandaling hinintay niya. Ang alas na ibinigay sa kanya ni Aling Elena. Bago ako umalis kagabi, kwento ni Clara, sinabi sa akin ni Tita Elena na mayroon siyang kaibigan na nagtatrabaho bilang janitor sa opisina ni Mr. Sandoval. Isang gabi, habang naglilinis, may narinig siyang isang usapan. Isang usapan na sa tingin niya ay mahalaga. Naglabas si Clara ng isang maliit na digital recorder at pinindot ang play. Boses ni Vanessa. I have it. Project Phoenix, I will send you the details. Boses ni Sandoval. Excellent. Once Montero Corp is down, you will get your commission as promised. Boses ni Vanessa. Tumatawa. It's not about the commission, it's about watching them burn. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang ngiti sa mukha ni Vanessa ay tuluyang naglaho, napalitan ng purong pagkasindak. Si Mr. Sandoval ay dahan-dahang lumulubog sa kanyang upuan. Lahat ng mata ay nakatingin kay Vanessa. Ang dating reyna ay ngayon hubad na sa kanyang mga kasinungalingan. This is... Sinubukan ni Vanessa na magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang muka ay matigas na parang bato. Security! Sabi niya sa intercom. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok ang 2 gwardya. Ang mga miyembro ng board na kanina'y kaalyado ni Vanessa ay mabilis na lumayo sa kanya na parang mayroon siyang nakakahawang sakit. Habang hinihila ng mga gwardya si Vanessa palabas, nagtama ang kanilang mga mata ni Clara. Sa mga mata ni Vanessa, wala nang galit. Tanging isang malamig, basag na pagkatalo. At sa mga mata ni Clara, walang paghihiganti. Tanging isang malungkot na pagtatapos. Nang maisara ang pinto,
Hinarap ni Clara ang board. Huminga siya ng malalim. Tapos na po ang gulo, sabi niya. Ngayon, kung papayagan ninyo ako, pag-usapan naman natin kung paano natin muling itatayo ang kumpanyang ito. Ang mga araw pagkatapos ng pulong sa boardroom ay parehong magulo at payapa para kay Roberto. Magulo dahil sa mga legal na prosesong kinailangan nilang harapin laban kina Vanessa at Sandoval. Ang balita tungkol sa corporate espionage ay kumalat na parang apoy. At sa isang iglap, ang simpatiya ng publiko ay bumalik sa mga Montero. Ang stock market ay unti-unting bumabawi. Ang kumpanya ay naligtas. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, sa loob ng mansyon, mayroong isang kapayapaan na hindi pa naramdaman ni Roberto sa loob ng maraming taon. Ang mahabang dining table ay hindi na parang isang malawak na karagatan. Ngayon, ito ay isang lugar para sa tawanan at kwentuhan. Si Gabriel ay palaging nakangiti. Si Aling Elena ay madalas nang sumasama sa kanila, hindi bilang kusinera, kundi bilang isang kapamilya. At si Clara ang araw na nagbibigay liwanag sa kanilang lahat. Pinagmamasdan niya ito habang tumutulong ito sa mga hardinero. Ang mga kamay ay hindi takot madumihan ng lupa. Pinapanood niya ito habang masaya itong nakikipagkwentuhan sa ibang mga kasambahay na dati niyang kasamahan. Hindi ito nagbago. Meron na itong pangalan at yaman, ngunit ang puso nito ay nanatiling dalisay. Isang hapon, nilapitan niya ito. Clara, anak, may gusto sana akong puntahan kasama ka. Dinala niya si Clara sa isang simpleng sementeryo sa probinsya. Isang lugar na alam niya, ngunit hindi niya kailanman nagawang bisitahin. Huminto sila sa harap ng isang puntod na malinis at naalagaan. Sa lapida, nakaukit ang isang pangalan, Elisa Santos. Doon, sa harap ng babaeng minsan niyang minahal at tinalikuran, tuluyang bumigay si Roberto. Lumuhod siya sa damuhan at humagulgol na parang isang bata. Ang lahat ng sakit, pagsisisi at pangungulila na kinimkim niya sa loob ng 20 taon ay bumuhos kasama ng kanyang mga luha. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Clara, hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Nang sa wakas, ay humupa ang kanyang pag-iyak. Tumingala siya sa kanyang anak. Patawarin mo ako, Eliza, sabi niya sa puntod. Patawarin mo ako, Clara. Ngumiti si Clara sa gitna ng sarili nitong mga luha. Matagal na po kayong pinatawad ni nanay at matagal na rin po kitang pinatawad, Papa. Ang salitang Papa na binitiwan nito ng buong puso sa unang pagkakataon ang pinakamagandang musikang narinig ni Roberto sa buong buhay niya. Bago sila umuwi, may ibinigay si Roberto kay Clara, isang maliit at antigong kahon na gawa sa kahoy. Mga alaala ng nanay mo, sabi niya. Itinago ko lahat. Nang buksan ito ni Clara, nakita niya ang mga tuyong bulaklak, mga tiket sa sine, at mga litratong kupas na. Sa ilalim ng lahat, mayroong isang maliit na kwintas na may pendant na hugis araw. Ibinigay ko yan sa kanya noong sinabi niyang buntis siya sa'yo, kwento ni Roberto. Sabi ko, siya ang araw ng buhay ko. Habang naglalakbay sila pabalik sa mansyon, isang katahimikan ng pag-unawa at paghilom ang namagitan sa kanila. Kinagabihan, hinanap ni Gabriel si Clara sa hardin, sa paborito nilang lugar sa ilalim ng mga bituin. Nakita niya itong nakaupo sa bench, suot-suot ang kwintas na bigay ni Roberto. Bagay sa'yo, sabi ni Gabriel habang umuupo sa tabi niya. Ngumiti si Clara. Salamat sa lahat, Gabriel, kung hindi dahil sa'yo. Shh! Sabi ni Gabriel, inilagay ang kanyang daliri sa labi ni Clara. Pareho nating nilabanan ito. Dahan-dahan, hinawakan niya ang mukha ni Clara. Tinitigan niya ito sa mga mata, ang mga matang minahal niya mula pa noong una, kahit hindi pa niya alam kung bakit. Noong una,
Akala ko obligasyon ko lang na protektahan ka, pag-amin niya. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na hindi iyon. Ginagawa ko yon dahil mahal kita, Clara. Mahal na mahal kita. Hindi na naghintay ng sagot si Gabriel. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan ito. Isang halik na malambot, puno ng pagmamahal at pangako. Isang halik na nagsasabing tapos na ang laban at nagsisimula na ang kanilang kwento. Pagkalipas ng isang linggo, isang sulat ang dumating para kay Clara mula sa isang abogado. Hindi ito konektado sa kaso ni Vanessa. Ito ay tungkol sa mana. Nang basahin niya ito, kasama si Roberto at Gabriel, nalaman nila na ang lolo ni Clara, ang ama ni Elisa, ay isang mayamang may-ari ng lupa sa probinsya na hindi kailanman sinang-ayunan ang relasyon nila ni Roberto. Ngunit bago ito mamatay, sa huli nitong habilin, ipinamana nito ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang nag-iisang apo na umaasang balang araw ay mahahanap ito. Si Clara ay hindi lang tagapagmana ng mga Montero. Siya rin ang tagapagmana ng mga Santos. Isang babaeng nagmula sa dalawang mundong nagsalungatan, ngunit ngayon ay pinag-isa sa kanyang pagkatao. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahalik sa pisngi ni Clara ay hindi na ang hangin ng Rio de Janeiro na puno ng tensyon, kundi ang sariwang hangin mula sa bukirin ng kanyang Lolo Santos sa probinsya. Nakatayo siya sa isang maliit na entablado sa harap ng isang bagong tayong gusali. Ang gusali ay hindi isang mansyon o isang corporate tower. Ito ay isang maliit na sentro, isang kanlungan. Sa arko sa pasukan, may nakasulat na mga salita sa magandang pagkakalikha. The Elisa Santos Foundation, a haven for single mothers. Noong una, ang tanging pangarap ko lang ay magkaroon ng isang tahimik na buhay. Panimula ni Clara sa kanyang talumpati. Ang boses niya ay matatag at puno ng kumpiyansa. Nakatingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan, mga ina na mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak, mga babaeng katulad ng kanyang ina. Pero itinuro sa akin ng tadhana na minsan, ang mga pangarap ay kailangang magbago. Natutunan ko na ang tunay na halaga ay wala sa pangalan o sa kayamanan. Ito ay nasa kakayahang tumayo, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Sa audience, nakita niya ang kanyang pamilya. Si Tita Elena, na ngayon ay mas madalas nang nakangiti, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bata. Si Papa Roberto, na opisyal ng nagretiro, ay masayang nakikipaglaro sa isa sa mga ito. Ang mukha ay mas magaan at mas masaya kaysa kailanman. At sa tabi nila, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Kumindat ito sa kanya. Isang sikretong senyas na nagsasabing, "You're doing great." Pagkatapos ng seremonya, habang abala ang lahat sa munting salo-salo, dinala ni Gabriel si Clara sa tuktok ng isang burol na natatanaw ang buong lupain, mga lunti ang palayan na kumikinang sa ilalim ng hapon. "Tingnan mo ang lahat ng ito," sabi ni Gabriel habang niyayakap siya mula sa likod. "Ang legasiya ng lolo mo at ang simula ng legasiya mo." Isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ang kwintas na hugis araw na bigay ng kanyang ama ay bahagyang malamig sa kanyang balat. Isang paalala ng nakaraan na ngayon ay yakap-yakap na niya ng walang sakit. "Hindi ko ito magagawa kung wala kayo," bulong niya. "Ginawa mo ito dahil sa kung sino ka, Clara," sabi ni Gabriel. Isang babaeng may pusong mas malaki pa sa lahat ng lupang ito. Humarap si Clara sa kanya at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang lalaking minsan niyang tinitingnan mula sa malayo, ang amo na hindi niya maabot, ay ngayon ang kanyang kasintahan, ang kanyang kakampi, ang kanyang tahanan. "Masaya ka ba?" tanong nito. "Sobra," sagot ni Clara, at sa pagkakataong ito, ang nangiti sa kanyang mga labi ay totoo. Walang halong takot,
o pag-aalinlangan? Ikaw? Hindi sumagot si Gabriel sa salita. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi at hinalikan ito. Isang halik na hindi na nagtatanong, kundi nagpapatunay. Isang halik na puno ng lahat ng kanilang pinagdaanan at lahat ng magagandang bukas na naghihintay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkayakap. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kanluran. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Isang perpektong pagtatapos sa isang magulong kabanata at isang perpektong simula para sa isa pa. Handa ka na ba para sa ating kwento? Bulong ni Gabriel. Ngumiti si Clara at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na siya ay eksakto kung nasaan siya dapat. Handang-handa na.